Hindi maiiwasan, ang eskandalo sa pagkontrol sa baha ay mangangailangan ng muling pagbisita sa mga nakaraang paglilitis sa budget, lalo na para sa mga batas sa paglalaan noong 2024 at 2025 na minarkahan ng napakalaking pagpapasok ng pork barrel. Ang pagsusuri sa General Appropriations Act ng parehong taon ay maglalantad sa mga pamamaraan kung saan ang mga bagay ay huwad na ipinasok at ang mga mahahalagang programa na inilipat upang bigyang puwang ang operasyon upang maibulsa ang mga pampublikong pondo. Ang pandaraya ay naganap sa ilang sandali bago ipinadala ang mga naka-enroll na panukalang batas para sa pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panahon ng mga pagdinig ng Komite ng Kumperensya ng Bicameral, na kilalang-kilala na mas mahusay na magsagawa ng political horse trading. Si Senador Rodante Marcoleta ang pinakahuling nagpatutuo sa bastardization ng 2025 national budget sa pamamagitan ng mga blankong item sa ulat ng BICAM na, pagkatapos noon, ay misteryosong pinunan sa naka-enroll na panukalang batas. Sinabi ni Marcoleta, sa pagdinig ng Senado sa Concurrent Resolution 4 na naglalayong magkaroon ng transparency sa BICAM deliberations, na ang pamunuan ng Senado at House of Representatives ang dapat manguna sa mga reforma sa proseso ng budget. Karamihan sa mga insertion na nagresulta sa pagka-sidetrack ng mga flagship projects pabor sa maanumalyang flood control projects ay nangyari noong BICAM na malakas ang impluwensya ng pamunuan ng Senado. Naalala ni Marcoleta kung paano niya nakita ang ilang mga blanko nang iabot sa kanya ang kopya ng aprobadong Bicameral Conference Committee report sa panukalang 532 trillion pesos budget para sa 2025. Bilang miyembro ng Kamara sa 19th Congress, ikinwento ni Marcoleta na nakakita siya ng 12 hanggang 13 pahina sa mga espesyal na probisyon ng 400 pahinang ulat ng BICAM na naglalaman ng 28 blanko na item sa budget. Ang isang sabuatan para sirain ang budget ay maliwanag din sa kanyang panunungkulan sa Kamara. Naalala ni Marcoleta na sa deliberasyon sa plenaryo ng Kamara noong nakaraang taon, pinigilan siya ng ilan sa kanyang mga kasamahan na magtanong sa mga pangkalahatang prinsipyo ng panukalang 2025 budget bill. Sa 2024 national budget, ang BICAM ay minamanipula ng 1 trilyong pesos halaga ng mga bagay, o 564 na bilyon pesos sa realignments at 449 na bilyon pesos upang palakihin ang hindi nakaprogramang pondo. Nasa budget ngayong taon na ang mga mahahalagang proyekto ay naglaan ng mga hindi nakaprogramang pondo na nakasalalay sa mga karagdagang kita, habang ang mga pork projects ay tiniyak ng pagpopondo. Ngayong taon, muling inayos ng BICAM ang 860 bilyong pesos halaga ng mga bagay, o 487 bilyon pesos sa realignments at 373 bilyong pesos pagtaas sa hindi nakaprogramang pondo. Sa 2025 bicameral maneuvering, ang Kamara ay inilaan sa isang lump sum ng 17 bilyon pesos, habang ang Senado ay inilaan ng karagdagang 1 bilyon pesos. Ang tanggapan ng Pangulo ay inilaan ng karagdagang 5.4 bilyon pesos para sa ASEAN Summit sa susunod na taon, nang walang karagdagang detalye. Katulad nito, walang mga detalye para sa pagtaas ng Kamara at Senado. Ang pinakamatingkad na karagdagan ay ang 288 bilyon pesos na inilaan sa Department of Public Works and Highways, na nagdala sa budget nito sa napakalaking 1.11 trillion pesos para sa 2025. Doon idineposito ang sobrang presyo at, kung minsan, ang mga hindi umiiral na kontrata, kung saan nagsisimula ang masasamang landas patungo sa pandarambong ng pampublikong pondo. Well, it was actually a brief of all the projects. Now we found it anomalous with irregularities such as yung rock shed, mga rock netting, asphalt overlay. Hindi gaano yung asphalt overlay. Yung mga cat's eye, patapos yung solar lights, roadside barrier. Okay. Parang immediately, parang quick look ni Presidente. Tapos with photos, lahat. Tapos may mga numbers din siya. Lista lahat siya, may mga amount. So mga including flood control, of course. Wala kaming gaanong flood control sa iba, except yung banda dun sa baba. Hindi na namin kasi napuntahan yun sa Camp 3 area. Meron kasing mga nasirang flood control na na-inspect.
Pero the following, after 2 days, inaayos na kagad. Okay. Bakit natunugan? Nasundan, nahalata kasi lumabas sa media. Kaya talagang inaayos nila. So lahat ito, Pero na-document na kagad. Nung nasira, na-document na kagad. At nakita na parang talagang substandard yung pagkakita. lahat ng proyektong ito, sir, within your area lang? O meron din kayo No, karamihan nga sa Benguet area at meron din sa Baguio. Tapos pinakita ko rin kay Presidente yung the road that leads to nowhere, na may ginawang kalsada doon na walang konsultasyon sa government, walang konsultasyon sa publiko. Ginawa lang yung kalsada. Hindi nga namin maintindihan para saan yung kalsada na yun. Hindi ma-explain mabuti sa amin. And every time we call for the DPWH, hindi ayaw magpakita. Hingi kami ng dokumento, ayaw rin magbigay ng dokumento. Kaya yung mga binandot ko kay Presidente na parang meron silang sariling republic. At kung may mga project sila sa either sa syudad o sa probinsya ng Benguet, wala rin maayos na konsultasyon. Hindi kami nasasabihan kung ano yung project nila. Wala kaming alam. Basically, nakakapagtaka nga. Sipin mo, kami local government, kami dapat na nakakalam kung ano nangyayari. Kami wala alam. So, ano pong naging, ano sabi ni Pangulo? Galit si Presidente. Kaya nga nag-announce siya ng policy statement. Na henceforth, wala nang project sa national government na hindi gagawin unless dumaan sa local government. At may informa ng local government kailan ma-explain sa local government. At dapat maging transparency. Sir, do you have a inkling on what the President said? Like, paano siya nagalit? Was he really exasperated? Talagang disappointed siya. Makita mo talaga eh. Tapos galit siya. At I believe the way I was, assessing him, talagang he has the determination, the conviction. He's very much committed to make sure na before matapos yung kanyang termino, something should happen. Something should really happen na maramdaman ng taong bayan. Sir, with regards dun sa dun sa lifestyle check na pinopost kanina for the executive agencies, are you open to doing that, and how should other maganda yun. Dapat talaga yun, maganda dapat yun. So, pasensya na kayo. Walang kung tatanungin nyo kung merong nakalagay na pangalan, siguro, tanungin nyo na lang siguro yun, pinagbigyan ko ng dokumento. Pero ilan lang, sir? Marami ba, sir? Marami ba, sir? Ilan lang, sir? So, pasensya na. It also applies to all the other projects na ginawa sa ibang lugar sa Pilipinas. For example, yung Cat's Eye, yung mga rock netting, yung solar lights, yung roadside barrier, safety barrier. Marami yan sa buong Pilipinas yan na ginawa. Kumbaga, mas specific lang to Pero at Baguio least, and Benguet. pinakita lang natin sa kanya na, sir, ito yung presyo niyan, ito yung... So that was the purpose of why you submitted, para makita niya yung gaano ka lobo. Sa kanya, para at least malaman niya na ganun pala katindi itong mga projects. Sorry, sir, clarification. The document that you've submitted to the President, sir, is only limited to Baguio and Benguet. Tama po ba yun? Yeah, Baguio and Benguet. Baguio, Benguet, but yung mga figures also applies to other projects, similar projects all over the country. Okay. What do you mean by that figure, sir? Na para bang ito dapat yung presyo, ito yung price list, ito yung nasa detail sa bill of quantities. Right. Pero ito naman sa market survey. Okay. So sir, yung mga involved doon, yung mga contractors that were also sa list ng sumbong sa Pangulo? Yung mga contractors na sino yung mga contractors doon? At sino? Kilala naman familiar siya sa mga contractors. Alam mo, marami nang alam si Pangulo. Marami na siyang alam. Sir, the name of the contractors, kung sino man siya, sir, mentioned in the documents that you've submitted? Yung iba lang. Meron. At yung iba meron pa kaming mga isasubmit na dokumento pa. Hindi pa namin na-submit lahat. Meron pa kaming, kasi kung lang yun, snapshot lang yun. Marami pa kami isasubmit sa kanya. Sa iba-ibang lugar na yan? Dito pa rin, sa iba-ibang lugar. Pero marami pa rin kami isasubmit kasi ang dami rin namin natatanggap. Kasi kailangan i-consolidate po para mas madali siyang ma-appreciate. Kasi kung hindi, kalat-kalat kasi dumating sa amin yan. So kailangan mo ayusin,
Oo. Kailangan in such a way na siya. Baga, orderly Organized. siya, organized siya, Mm. para madali siyang maintindihan. How Yung, long it Tapos took- kailangan mong gawa na summary. oo. Sir, this document na pinasa niyo sa Pangulo po, how long it took para makulate siya? Noon pa namin na-acquire yung mga dokumento na yan. Kumbaga, kinonsolidate lang. Mm. Nung nalaman ko na aakyat si Presidente, kinonsolidate na. Just to be clear, sir, yung ilan sa mga contractors na nandoon, makikita natin dun sa sumbong sa Pangulo? Siguro hindi ko muna masagot yan. Na lang natin sagutin yan. Basta nagbigay kami na documents enough for the President to really understand the anomaly in the project. Okay. Mayor, those documents na binibigay sa inyo ngayon ng mga bago, it's from Luzon, Visayas, and Mindanao, All over. all over the country. Marami. So Kaya far, nga- sir, mga ilan na? Hindi nga. Marami na. Marami. Sir, Kaya nahirapan na ako kasi hindi naman ako yung investigating body. Hindi ba? Man lang ang mayor ako na. Kaya nahirap ako kasi hindi ko na ako pwedeng yung mga staff ko yun nag-analyze. I'm not the investigating body. pero what is Kaya it? hinihintay ko na lang na mag-appoint na o mag-organize na si Presidente at kung sino man yung mag-investigate talaga, formally investigate, Right. ibibigay ko. Sir, he mentioned to you that he's gonna form a body to investigate this thing. Yeah, I presume na gagawa siya. Eventually gagawa siya. No? Kasi very determined ang ating President. So what does it tell you about the corruption, sir? Deep-seated na talaga ang corruption sa government processes? It's ulitin ko yung words, it's well orchestrated. It's very systematic. It's basically an organized crime. Okay. It's syndicated crime. Right. Okay. Walang kaduda-duda yan. Sir, clarification na lang, yung document po na ipinasa niyo is not only limited sa flood control but different Yeah. infrastructure iba-ibang project. under DPWH. Okay.